Weather update tayo sa Bagyong Ramil na inaasahang mag-landfall ngayong weekend. Kausapin natin si Pag-asa weather specialist Lian Loreto. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali, Lian. Magandang umaga po, Miss Susan. Lian, ano yung latest track na tinatahak ng Bagyong Ramil? Kailan at saan ang landfall nito? Sa ngayon nga po, itong si Bagyong Ramil ay nasa may Philippine Sea pa na nasa layong 760 kilometers sa silangan ng Viraca, Catanduanes. At ngayon nakikita natin, posible pa rin po ito mag-intensify bilang isang tropical storm category habang binabaybay po ang Philippine Sea. Sa ngayon, mag-westward po yung movement nitong si Bagyong Ramil at pagsapit naman po ng 24 oras, posible nga po ay mag-close approach po ito dito sa may Bicol region. Nakikita nga po natin, posible na po itong mag-landfall sa may Catanduanes bukas po ng hapon at pagkatapos po nun ay mag-west-northwestward naman po patungo dito sa may Aurora o Quezon. So may second landfall pa rin po ito by that time. At nakikita natin magpapatuloy po ito at tatahakin o tatawid dito sa may Luzon landmass at lalabas naman po ng ating Luzon landmass by Sunday. Nakikita natin by Monday naman, lalabas naman po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Lian, ngayon ba masasabi na natin kung gaano karaming ulan ang inaasahang ibubuhos nitong si Ramil sa mga lugar na dadaanan nito? Yes po, sa ngayon, ang nakikita po natin, aside po doon sa mga malalakas na hangin, posible nga po hanggang mahigit 100 kilometers per hour na hangin ang magiging taglay nitong si Ramil pag landfall nito. Posible pa rin yung 50 to 100 millimeters naman na mga pag-ulan sa may Eastern Visayas at Bicol region bukas. At pagsapit naman po ng Saturday hanggang sa Sunday noon, maaari po tayo makaranas ng 100 to 200 millimeters naman na mga pag-ulan sa may Catanduanes, pati na rin po sa may Isabela, Aurora, at dito rin po sa may Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. At doon naman po sa iba pang mga probinsya na tatahakin nitong si Bagyong Ramil, posible naman po yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. May mga ano na ba tayo? May mga lugar na may wind signal at yung pagtaas ng alon, gaano kataas yung inaasahan natin, Lian? Sa ngayon, may nakataas na nga po tayo na wind signal number 1 dito po sa may eastern and southern portion po ng Quezon, pati na rin po sa may Polillo Islands, sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island at Ticao Island, pati na rin po dito sa may northern Samar, northern portion ng eastern Samar at Samar, at sila nga po yung makakaranas ng 39 to 61 kilometers per hour na mga bugso ng hangin sa within 36 hours po yan. So ngayon, kahit wala pa po tayong nararamdaman na mga bugso ng hangin, aasahan po natin yan hanggang bukas. Kaya para po sa ating mga kababayan, sana po makapaghanda po tayo sa mga banta nitong si Bagyong Ramil. Dito sa Metro Manila, ano yung aasahan nating lagay ng panahon ngayong weekend, Lian? Dito po sa Metro Manila, apektado pa rin po tayo ng Bagyong Ramil. Posible nga po by bukas po hanggang sa Sunday, makaranas po tayo ng hanggang 100 millimeters ng mga pag-ulan. So malalakas po yung ating pag-ulan dito po sa Metro Manila, lalo na po bukas. Lian, pakipaliwanag nga, normal pa rin ba na may mga pagbaha dyan sa Mindanao ngayong nagtatransition na tayo pa amihan season? Well, aside po sa mga bagyo kasi, at aside po sa amihan, may mga localized thunderstorms po kasi tayo na nararanasan doon po sa may Mindanao. At yun po yung mga nakakakos usually ng mga pagbaha natin dyan po sa may Mindanao. Okay, maraming salamat, Pag-asa weather specialist Lian Loreto. Magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali po.